Anim na dike sa Candaba, Pampanga nasira dahil sa pananalasa ng bagyong Karding. 16 na barangay binaha. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Joan, maghapon na maayos ang lagay ng panahon dito nga yan sa bayan ng Candaba sa probinsya ng Pampanga. Pero sa kabila niyan ay tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng otoridad sa level ng Pampanga River. Ilang oras matapos manalasa ang bagyong Karding, mabilis ang pagtaas ng tubig sa Pampanga River sa Candaba, Pampanga. Umapaw ng ibang ilog kaya nalubog ang ekta-ektaryang palayan. 6 na dike nang nasira dahil sa lakas ng agos ng tubig sa mga kailugan. Lumikas ang ilang residente. Lumabas na po ako kanina eh. Paglabas ko hanggang dito pa lang. Pagbalik ko po ulit sa amin, nandini na. Inabot na rin ng bahang ilang kalsada. Nagtaas na po ako. Tapos na kasi talagang inaabot kami. Sa barangay Bahay Pare, 70% ng populasyon ang apektado ng baha. Ito si Kapitan, nagpaparedy na sa mga tulad namin para matulungan yung mga nangangailangan dito sa aming kabarangay. Sa monitoring ng MDRRMO, 16 na barangay ang lubog sa baha. As of 1 p.m., nasa 5 meters na ang Pampanga River, malapit na sa spilling level. Mga agriculture ma'am, tatamaan po mga yan eh. Kasi lulubog po yung mga agriculture, dami damages po. Samantala, stranded ang ilang truck sa bayan ng Magalang matapos matumbang mga poste ng kuryente sa kasagsagan ng bagyo. Marami na raw sumubok dun sa iba, ganun din daw po eh. Kaya stranded din, kaya hintayin ko na lang matapos. As of 9 a.m., 11 bayan ang walang supply ng kuryente. Talagay po sana kami mga buhangin, biglang pumutok po yung transformer po dito. Then nag-brown out po, sobrang lakas po ng hangin, sobra. Nakakatawa po kasi baka biglang magliliparan po yung mga bubong. Joan, pagdating sa infrastructure, kumpara sa ibang bayan at ibang probinsya ay walang masyadong damage dito nga yan sa bayan ng Candaba. Pero ang pinaka-concern nila dito sa ngayon, pinaka-problem ay yung na-experience na pagbaha sa iba't ibang barangay. Kung kanina ay nasa 16 barangays lang yung flooded, ngayon ay umakyat na sa 20 barangays ang binabaha at sa ngayon nga ay nasa 5.9 meters na yung level ng Pampanga River. Actually, ang spilling level ay nasa 6 meters. Kaya naman, sabi nga ng MDRRMO ay nasa almost 1 meter na lamang ay inaasahan na naaapaw yung Pampanga River. Pag nagkataon ay mas madadagdagan pa yung bilang ng mga barangay na posibleng babahain. Dito nga sa bayan ng Candaba, Joan, partikular dito sa ating kinaroroonan, sa may barangay ng Bahay Pare, usually daw yung baha ay umaabot ng 3 hanggang 4 na araw. Pero may mga sitio na kung saan ay umaabot yan sa 1 linggo yung pagbaha sa kanilang lugar. Samantala, nakaantabay pa rin ng MDRRMO doon sa mga posibleng ilikas in case nga na umapaw yung Pampanga River. Priority rin sa ngayon yung relief distribution sa iba't ibang mga affected na mga residente. And ang ginagawa sa ngayon, since meron ng dike na nasira, 6 na dike yan na nasira, ay makikipag-ugnayan kaagad ang lokal na pamahalaan sa proper agency. Halimbawa ang DPWH, di kaya ay ang National Irrigation Administration para naman doon sa pagsasaayos ng nasirang dike. Joanna? Jasmine, kumusta naman ngayon ang sitwasyon sa mga bayan ng Masantol at Macabebe? Lalo, Jasmine, alam naman natin na bago nga manalasa itong si Bagyong Karding ay naranasan na itong baha doon. Tama ka nga dyan, Joan, before pang manalasa si Bagyong Karding, ilang buwan na flooded yung bayan ng Macabebe at Masantol. At sa mga oras nga na ito, since nanalasa si Bagyong Karding, expected na mas tataas pa yung tubig sa mga nabanggit na bayan at inaasahan na mas madadagdagan pa yung mga barangay na babahain doon nga sa nasabing mga bayan. At bukod sa mga bayan na yun, meron pang ibang mga bayan sa probinsya ng Pampanga ang nakakaranas din sa ngayon ng pagbaha. May mga bayan na ongoing yung kanilang paglalagay ng mga, kumbaga yung mga sandbag, nang sa ganoon ay hindi pumasok sa iba't ibang mga sitio o iba't ibang barangay yung baha, Joanna. May relief operations na ba, Jas, na isinasagawa sa probinsya ng Pampanga?
Yun naman ang kagandahan, Joanne, dahil bago pa manalasa si Bagyong Karding ay may mga nakapreposition na mga relief packs sa iba't ibang mga bayan. Yan ay base na rin doon sa advisory na ibinabanga ng DSWD. Bukod doon, ang iba't ibang LGUs din ay meron ng mga nakahanda na mga relief goods. Kaya naman sa mga oras nga na ito, Joanne, ay puspusan na yung isinasagawa na relief distribution bukod doon sa isinasagawa din na road clearing operations, Joanne. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.